Typhoon Saudil papasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw at lalakas pa ito bilang isang super typhoon habang nasa loob ng ating PAR. At ano ang mangyayari sa dalawa pang bagyo na nakapaligid sa ating bansa? Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Lunes, August 24, 2026. May tatlong sama ng panahon na mahigpit nating minomonitor sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At ito ang pinakamahalagang tanong, papasok na ba sa ating Philippine Area of Responsibility ang napakalakas na Typhoon Saudil? Maaari ba itong maging isang super typhoon habang nasa loob ng ating monitoring area? At ano ang posibleng mangyari sa dalawa pang bagyo na malapit sa ating bansa? May posibilidad bang maimpluwensyahan, mahila o mabago ang galaw ng isa sa mga ito dahil sa napakalakas na sirkulasyon ng Typhoon Saudil? At higit sa lahat, kung malayo naman ang sentro ng bagyo, bakit kailangan pa rin itong bantayan? Maaari ba nitong palakasin ang habagat? Saan aasahan ang mga pag-ulan at may posibilidad ba sa biglaang pagbabago sa forecast? Yan ang ating pag-uusapan. Kaya kung kayo ay nasa Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa o anumang bahagi ng ating bansa, pakinggan nyo ito hanggang sa dulo ng ating updates. Dahil ang sitwasyon ngayon, hindi lang isang bagyo ang dapat nating bantayan, tatlong weather system ang kumikilos sa paligid ng ating bansa. At ang galaw ng isa ay maaring makaapekto sa kapaligiran at direksyon ng iba. Samantala, kung gusto mo namang maging updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, simulan natin ang pinakamalakas na sistema na ating minomonitor, ang Typhoon Saudil ay nananatiling napakalakas habang kumikilos sa Philippine Sea, silangan ng extreme northern Luzon. Ang sentro nito ay nasa layong 1,775 km silangan ng extreme northern Luzon at ito ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang maximum sustained wind na 165 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso na umaabot sa 205 km per hour at may tinatayang central pressure na 945 hectopascal. Kumikilos ito patungong west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. At napakalawak din ng sakop ng hangin nito. Ang malakas na hangin na typhoon force wind ay umaabot hanggang 540 km mula sa sentro ng bagyo. Mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit seryoso nating binabantayan ang Typhoon Saudil. Hindi lang ito ordinaryong low pressure area. Hindi lang ito tropical depression. At hindi rin simpleng tropical storm. Ito ay isa ng malakas na typhoon. At ayon sa forecast information, may posibilidad pa itong lumakas hanggang super typhoon category. At kung magpapatuloy ang forecast scenario, posible itong pumasok sa northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o kaya mamayang hapon. Kapag opisyal na ito nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility at bibigyan ito ng local name na pangalang Bagyong Obet, ang pang-apat na bagyo na pumasok sa buwan ng Agosto at ika-15 bagyo naman ngayong taong 2026. Kaya posible na susunod nating mga weather update ang pangalang Typhoon Saudil ay papalitan natin ng Bagyong Obet. Ngayon, may isang mahalagang bagay tayong kailangan linawin. Ang pagpasok ng isang bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility ay hindi otomatikong nangangahulugan na tatama ito sa kalupaan ng ating bansa. Ang PAR ay isang monitoring boundary. Ibig sabihin, kapag nakapasok ang sentro ng isang tropical cyclone sa area na ito, mas mahigpit itong binabantayan ng Pag-asa at binibigyan ito ng local name. Sa kasalukuyang forecast track na binigay, inaasang mananatili ang Typhoon Saudil sa ibabaw ng ating Philippine Sea at posibleng lumabas muli ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit ng August 25, araw ng Martes. Ngunit narito ang napakahalagang detalye, hindi pa dapat maging kampante. Bakit? Dahil kahit maliit na pagbabago sa atmospheric steering pattern ay maaring magdulot ng pagbabago sa track ng isang bagyo. Kung ang sistema ay kumilos ng mas westward kaysa sa inaasahang track, posible itong manatili sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng mas matagal. At tandaan natin, kapag napakalakas ng isang tropical cyclone, hindi lamang ang eksaktong landfall point ang mahalaga. Mahalaga rin ang laki ng sirkulasyon, lawak ng malalakas na hangin, epekto nito sa habagat, kondisyon ng dagat at ang interaksyon nito sa iba pang weather system. Ngayon, posibleng super typhoon habang
papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Isa ito sa pinakamalaking tanong ngayon. Ayon sa forecast information, may posibilidad na umabot ang Typhoon Saudel sa Super Typhoon category bago o sa panahon ng pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, bakit maaring lumakas ang isang tropical cyclone? May ilang pangunahing sangkap na karaniwang nakatutulong sa paglakas ng isang bagyo. Una, ang mainit na karagatan. Ang tropical cyclone ay kumukuha ng enerhiya mula sa mainit na tubig, dagat. Ang pangalawa ay mababang vertical wind shear. Kapag hindi masyadong magkaiba ang direksyon at bilis ng hangin sa iba't ibang taas ng atmosphere, mas madaling manatiling organisado ang sirkulasyon ng bagyo. Pangatlo, ang magandang upper level outflow. Ang pang-apat ay sapat na moisture sa paligid ng system. Kung ang mga environmental condition ay magiging favorable, maaring lumakas ang isang typhoon. Ngunit tandaan, hindi garantiya ang forecast na magiging super typhoon ito. Ang forecast intensity ay maaring magbago, maaring lumakas ng mas mabilis, maaring hindi umabot sa inaasahang peak intensity, at maaari ring magsimula ng weakening trend ng mas maaga depende sa environmental condition. Kaya sa mga susunod na oras, isa sa pangunahing bagay na dapat nating bantayan, magpapatuloy ba ang intensification ng Typhoon Saudel? At kung oo, gaano kalakas ang magiging peak intensity nito bago ito lumapit sa ating northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility? Yan ang isa sa pinakamalaking aabangan natin sa ating susunod na updates. Ngunit may isa pang mahalagang usapin. Malayo ang Typhoon Saudel pero maari pa rin ba itong magpalakas ng habagat? Ito ang isang bagay na kailangan nating maintindihan. Hindi kailangang direktang tumama ang isang bagyo sa ating bansa para magkaroon ng epekto sa panahon. Sa ilang sitwasyon, ang isang tropical cyclone na nasa silangan o hilagang silangan ng bansa ay maaring makatulong sa pagpapalakas ng southwest monsoon o habagat. Kapag ang sirkulasyon ng isang malakas na bagyo ay nakaposisyon sa isang configuration na humihigop o nagpapalakas ng daloy ng hangin mula sa southwest, maaring dumami ang moisture na papasok sa ating western side Philippines. At kapag may sapat na moisture at atmospheric lifting, maaring magkaroon ng tuloy-tuloy o paulit-ulit na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Thunderstorm, moderate hanggang heavy rainfall, flash flood at landslide sa mga vulnerable na lugar. Kaya sa ngayon, ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa Luzon ay ang southwest monsoon. Kaya kahit hindi direktang tumama ang Typhoon Saudel, patuloy nating babantayan kung may magiging pagbabago sa lakas ng habagat habang kumikilos ito sa Philippine Sea. Ngayon, habang nakatuon ang pansin ng marami sa Typhoon Saudel, may dalawa pang tropical system sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. May dalawa pang bagyo. Una, ang Tropical Depression Gainari na dating kilala bilang isang bagyong neneng. Ang sistemang ito ay nasa layong 525 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained wind na 55 kilometers per hour at may pagbugso na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ito ang pangunahing banta sa malaking bahagi ng ating bansa, ngunit dahil malapit ito sa ating northern boundary region, patuloy pa rin natin itong minomonitor. Lalo na ang Batanes at mga karatig dagat dahil ang kondisyon ng karagatan ay maaaring ma-impluwensyahan hindi lamang ng isang sistema kundi ang pinagsamang epekto ng monsoon at iba pang weather system. Samantala, meron pang isang tropical depression ang dating LPA-08H na minomonitor din sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may layong 1,295 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May maximum sustained wind ito na 55 kilometers per hour at may pagbugso na maabot din ng 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northeastward at mabagal ang kilos. Ito ang sistema na kailangan bantayan dahil sa posibleng interaction ng malalapit na tropical system. Ngayon may isang terminong madalas na ginagamit online kapag may dalawang bagyo o tropical system na malapit sa isa't isa. Ang tawag dito ay Fujiwara effect. Mga kababayan, hindi ibig sabihin na dahil may dalawang tropical cyclone sa parehong malawak na rehiyon ay automatikong magkakaroon agad ito ng Fujiwara effect interaction o ito yung pagsanib ng dalawang bagyo. Ngayon, para magkaroon ng malinaw at malaking interaction ang dalawang bagyo, kailangang sapat ang lapit ng dalawang umiikot na sirkulasyon at kailangang maging favorable din
ang kanilang relative size at intensities. Sa madaling salita, posibleng maimpluwensyahan ng mas malakas na sirkulasyon ang galaw ng mas mahina. Ngunit hindi ito dapat agad tawaging hihigupin o kakainin ng bagyo ng walang sapat na paliwanag. Ngayon, patuloy nating babantayan kung magkakaroon ng significant interaction sa steering environment ng mga sistemang ito. Kaya kung ang isang napakalakas na tropical cyclone tulad ng Typhoon Saudel ay nasa posisyon kung saan maari nitong baguhin ang atmospheric flow sa paligid, posibleng magkaroon ng pagbabago sa direksyon o evolution ng mas mahinang sistema. Posible itong mangyari depende sa kanilang magiging lokasyon sa mga susunod na oras o araw. Kaya ito ang isang napaka-importanting abangan, mananatili ba sa kasalukuyang direksyon ang tropical depression sa silangan ng southeastern Luzon o unti-unting magbabago ang track nito habang lumalapit o nagbabago ang posisyon ng mas malakas na Typhoon Saudel. Ito ang klase ng development na kailangan nating bantayan sa mga susunod na updates. Ngayon, pag-usapan natin ang panahon sa ating bansa. Ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At para sa Batanes, inasahan ng occasional rain. Ito ay may posibilidad na magdulot ng moderate hanggang heavy rainfall sa ilang panahon. Dahil dito, may posibilidad ng flash flood at landslide, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at sa mga lugar na matatarik na terrain. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dahil sa southwest monsoon. May posibilidad ng moderate hanggang at times heavy rainfall. Mga kababayan, huwag nating maliitin ang salitang scattered rain at thunderstorm. Hindi ibig sabihin nito ay pare-parehong umuulan buong araw sa bawat lugar. Maari may isang bahagi ng lalawigan ay malakas ang pagbuhos ng ulan habang sa kabilang bahagi ay maulap lamang o bahagyang umuulan. Kaya napakahalaga ng localized rainfall monitoring. Kung may thunderstorm sa inyong lugar, maaaring mabilis na lumakas ang ulan sa loob lamang ng maikling panahon. At dito pumapasok ang panganib ng flash flooding, mabilis na pagtaas ng tubig sa maliit na ilog at sapa, urban flooding at landslides sa mountainous areas. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng southwest monsoon. Ngunit tandaan, kahit isolated ang forecast, maaari pa rin maging malakas ang thunderstorm sa ilang localized area. Kaya kung may nakikita kayong mabilis na pagdilim ng kalangitan, malalaking cumulonimbus clouds, sunod-sunod na pagkulog o biglaang malalakas na hangin, maghanda sa posibilidad na malakas na thunderstorm. Kung nasa labas, iwasan ang open field, matataas na puno, metal structures at mga lugar na maaring bahain. Para naman sa Visayas at Mindanao, ang forecast ay partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Para sa ilang lugar, maaring southwest monsoon ang may contribution habang sa ibang bahagi naman ay localized thunderstorm ang pangunahing sanhi ng pag-ulan. Kaya kahit walang direktang bagyong tumatama sa inyong lugar, huwag maging kampante sa biglaang thunderstorm. Ang localized thunderstorm ay maaring magdala ng matinding buhos ng ulan, malalakas na pagbugso ng hangin, kidlat at pansamantalang pagbaha. Para sa ating heavy rainfall outlook, Batanes ang dapat tutukan. Posible ang 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ngayong buong maghapon sa lugar ng Batanes. Patuloy po mag-i-alerto ang ating mga kababayan dyan sa pagbaha at pagguho ng lupa malapit sa ilang kabundukan. Para naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, dito sa northern at western section ng Luzon, inasahan ang moderate to strong wind. Ang direksyon ng hangin ay mula southwest hanggang south at ang coastal waters ay maaring moderate hanggang rough seas na may taas na alon na 1.5 hanggang 3.4 meters ang taas. Mga kababayan, napakahalaga nito para sa ating mga kababayang mangingisda, operators ng mga motor na bangka, small fishing vessels, inter-island travelers at mga nakatira sa coastal areas. Kapag moderate hanggang rough ang dagat, maaring maging mapanganib sa paglalayag lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Hindi lamang lakas ng hangin ang dapat tingnan, mahalaga rin ang taas ng alon, direksyon ng hangin at biglang pagbabago ng panahon. Mga kababayan, ito ang malaking tanong, may direct impact ba ang Typhoon Saudel sa ating bansa? Sa kasalukuyang forecast, ito ay less likely na direktang makakaapekto sa weather at sea condition ng bansa sa mga susunod na 3 araw. Ngunit gusto kong bigyang diin ang salitang less likely. Hindi ito nangangahulugang
imposible. At hindi rin ito nangangahulugang wala ng dapat bantayan. Ang forecast track ay mayroon pa ring uncertainty, lalo na kapag ang system ay nasa malawak ng karagatan at ilang araw pa bago dumaan sa pinakamalapit nitong posisyon dito sa ating bansa. Kaya ito ang dapat nating bantayan. Una, ang eksaktong oras ng pagpasok ng Typhoon Southwell sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaari ito ay sa umaga o hapon, ngayong araw batay sa kasalukuyang forecast scenario. Pangalawa, ang intensity nito sa oras ng pagpasok, mananatili ba itong typhoon o lalakas pa patungong super typhoon category. Pangatlo, ang magiging eksaktong track nito pagkatapos nitong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Mananatili ba itong malayo sa kalupaan ng bansa o magkakaroon ng mas westward shift ang kilos nito. Ang pangapat, ang magiging epekto nito sa southwest monsoon. Kung magbabago ang monsoon circulation, maaring magbago rin ang distribution ng ulan sa western section ng bansa. At panglima, ang galaw ng dalawang tropical depression sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Lalo na ang sistema sa silangan ng Southern Luzon. Paano mababago ang direksyon nito? Mananatil ba itong mahina o lalakas ba? O maiimpluwensahan ba ng pagbabago ng steering movement? Ito ang pinakamalaking detalye na dapat nating abangan sa susunod na 24 oras. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng ulan, pangamba, problema at mga pagsubok na maaring dumating, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Kapag hindi natin kontrolado ang mangyayari sa ating paligid, maaari tayong kumapit sa Kanya ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang magagawa. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.